Paano mararamdaman ng isang ordinaryong Pilipino na ang perang ibinabayad niya sa buwis, ang perang kinokolekta niya ng piso-piso araw-araw sa kanyang pagtatrabaho, ay maaring napunta sa mga peking NGO, sa mga kickbacks at sa mga proyektong hindi naman naitayo para sa mga taong nangangailangan? Paano posible na ang isang senador, isang taong pinagkatiwalaan ng milyon-milyong Pilipino sa pamamagitan ng kanilang boto, ay 3 beses na sinampahan ng kasong plunder sa loob ng 3 magkakaibang dekada? Paano nararamdaman ng mga pamilyang tinatamaan ng baha taon-taon, mga pamilyang nawawalan ng bahay, ng gamit, ng kabuhayan sa bawat bagyo, na ang pondo para sa flood control ay maaaring hindi napunta sa tamang lugar? At sa ikatlong pagkakataon, sa ikatlong dekada, makakalusot ba muli si Senator Jinggoy Estrada? O dito na matatapos ang kanyang tinatawag ng mga netizen na plunder trilogy? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Kaalam PH. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa isang komunidad sa Pilipinas na tinatamaan ng baha taon-taon, may isang pamilyang nakatayo sa labas ng kanilang bahay. Basa ang lahat. Ang kanilang mga gamit ay lumulutang sa tubig. Ang kanilang mga anak ay nakasakay sa bangka para makarating sa mataas na lugar. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang tanong ang nasa isipan ng ama ng pamilya. Saan napunta ang pondo para sa flood control? Saan napunta ang bilyon-bilyong piso na dapat sana ay nagtatayo ng mga drainage system, ng mga flood barriers, ng mga infrastruktura na magpoprotekta sa kanila at sa kanilang pamilya? Hindi niya alam ang sagot. Ngunit sa isang opisina ng Ombudsman sa Maynila, may mga taong nagsisimulang malaman. At ang sagot na kanilang natuklasan, ang sagot na ngayon ay naging batayan ng isang bagong kasong plunder, ay nagpapagalit sa bawat Pilipinong narinig ito. 573 milyong piso. Iyon ang halaga ng kickbacks na umano ay kinuha mula sa flood control projects ng DPWH para sa taong 2025. At ang pangalang iniuugnay sa kasong ito ay isang pangalang pamilyar na sa mga Pilipino, si Senator Jose Pimentel Ejercito Jr., si Jinggoy Estrada. Para maunawaan kung bakit napakalaking bagay ang bagong kasong ito, kailangan muna nating bumalik sa kasaysayan ni Jinggoy Estrada at sa kanyang makulay na legal na kabanata sa loob ng 3 dekada. Si Jinggoy Estrada ay hindi isang ordinaryong senador. Siya ay ang anak ng dating Pangulong Joseph Estrada, ang aktor na naging Pangulo, ang Pangulong na impeach, ang Pangulong na convict ng plunder, ngunit kalaunan ay napawalang sala. At katulad ng kanyang ama, si Jinggoy ay naging pamilyar sa mga korte ng Pilipinas, ngunit hindi sa paraang dapat ipagmalaki. Ang unang dekada, taong 2001, kasama ang kanyang ama, si Jinggoy ay kasama sa kasong plunder na may kinalaman sa dueteng at tobacco excise taxes. Noong 2007, ang hatol ng Sandigan Bayan ay dumating. Ang kanyang ama ay na-convict. Ngunit si Jinggoy, acquitted. Sabi ng korte, kulang ang ebidensya para makonvict siya. Nakalusot si Jinggoy sa unang dekada. Ang pangalawang dekada, taong 2013, ito ang PDAF scam, ang pork barrel scam. Kasama si Janet Lim Napoles, ang babaeng naging simbolo ng korupsyon sa Pilipinas, si Jinggoy ay sinampahan ng kasong plunder. Ang alegasyon, 183 milyong piso na kickbacks mula sa kanyang pork barrel funds na napunta sa mga peking NGO ni Napoles. Nakulong siya sa Camp Creme ng halos 3 taon, ngunit noong Enero 2024, acquitted muli si Jinggoy sa kasong plunder. Convicted siya ng direct at indirect bribery, ngunit kalaunan ay na-acquit din sa mga kasong iyon pagkatapos ng apela. Nakalusot muli si Jinggoy sa pangalawang dekada. At ngayon, ang ikatlong dekada. Ang bagong kasong plunder na may kinalaman sa 573 milyong piso na kickbacks mula sa flood control projects ng DPWH para sa taong 2025. Kasama si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. 3 dekada, 3 kasong plunder, 3 pagkakataon. Iyon ang record ni Senator Jinggoy Estrada.
Isipin mo ang sitwasyon ng mga Pilipino nang lumabas ang balita tungkol sa bagong kasong plunder laban kay Jinggoy. Ang unang reaksyon ng marami ay hindi gulat, kundi pagod. Pagod sa paulit-ulit na kwento ng korupsyon. Pagod sa mga pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa mga headline. Pagod sa pakiramdam na walang nagbabago. Ngunit narito ang mga tanong na dapat nating itanong. Una, kung 2 beses na siyang na-acquit sa mga kasong plunder, ibig ba sabihin nito ay immune na siya sa bagong kaso? Ang sagot ay malinaw. Hindi. Walang double jeopardy dito. Ang bagong kaso ay tungkol sa ibang transaksyon, ibang taon, ibang ahensya. Ang flood control projects ng DPWH para sa 2025 ay walang kinalaman sa duweteng ng 2001 o sa pork barrel ng 2013. Kaya hindi maaaring sabihin ni Jinggoy o ng kanyang mga abogado na na-acquit na siya dati kaya hindi na siya maaaring kasuhan muli. Pangalawa, may binanggit ang iba tungkol sa res inter alias acta doctrine. Ang doktrinang ito, sa ilalim ng Rule 130, Section 34 ng Rules of Evidence, ay nagsasabing ang nakaraang kaso ng isang tao ay hindi maaaring gamitin bilang ebidensya na guilty siya sa bagong kaso. Ibig sabihin, hindi maaaring sabihin ng ombudsman, 2 beses ka nang nakasuhan ng plunder dati, malamang magnanakaw ka na ngayon. Malinis ang record niya sa mata ng batas pagdating sa plunder dahil na-acquit siya sa mga nakaraang kaso. Pangatlo, ang kasong ito ay narapon sa Sandigan Bayan ika-5 Division. Ang parehong dibisyon na umawak sa pork barrel case niya noon, kilala na ng mga justices ang kanyang muka at ang kanyang mga depensa. Sabi nga ng mga netizen, "Welcome back to my channel sa Sandigan Bayan." Ngunit narito ang pinaka-critical na tanong. Kung 2 beses na siyang nakalusot, kung 2 beses na siyang na-acquit sa mga kasong plunder, ano ang nagpapabago sa ikatlong pagkakataon? Ang sagot ay nasa kalidad ng ebidensya ng ombudsman. At sa pagkakataong ito, ayon sa mga legal analyst, ang ebidensya ay maaaring mas malakas kaysa dati. Nang i-file ng ombudsman ang kaso, nagsimulang magtanong ang buong bansa. Aresto na ba si Jinggoy? Kailan lalabas ang warrant of arrest? At kung lalabas ang warrant, saan siya dadalhin? Ang mga sagot sa mga tanong na iyon ay nasa proseso ng batas. Una, kailangan muna ng judicial determination of probable cause. Ang Sandigan Bayan ay babasahin at hihimayin ang mga dokumento mula sa ombudsman. Kadalasan, umaabot ito ng ilang araw hanggang 2 linggo. Pangalawa, kapag lumabas ang warrant, mechanical ang batas. Dapat nang huliin si Jinggoy. Ngunit sa realidad ng mga big-time na politiko, bago pa man dumating ang mga pulis na may dalang posas, gagawin na ang tinatawag na voluntary surrender, katulad ng ginawa ni Bong Revilla noon. Kusang loob na sumuko sa mga otoridad. Para maiwasan ang iskandalo sa media, para maiwasan ang larawan ng isang senador na pinupusasan sa harap ng mga kamera. Pangatlo, ang plunder ay isang capital offense, non-bailable. Ibig sabihin, habang nililitis ang kaso, nakakulong si Jinggoy. Maliban kung mapapatunayan ng kanyang mga abogado na mahina ang ebidensya ng gobyerno. At dito pumapasok ang mga legal na remedyo na tiyak na gagamitin ng legal team ni Jinggoy. Motion to defer the issuance of the warrant. Motion to quash, para ibasura ang kaso dahil may mali sa pagkakasulat ng reklamo. Petition for bail, para pilitin ang korte na magsagawa ng summary hearing. Lahat ng ito ay gagawin ng kanyang mga abogado dahil iyon ang kanilang trabaho. Ngunit narito ang katotohanan na dapat nating harapin. Ang 573 milyon na nasa usapin, hindi ito abstract na numero. Iyon ay pondo para sa flood control, pondo para sa mga drainage system na magpoprotekta sa mga pamilyang tinatamaan ng baha taon-taon, pondo para sa mga infrastruktura na maaaring nagligtas ng buhay. At kung totoo ang mga alegasyon, kung totoo na ang perang iyon ay napunta sa mga kickbacks, iyon ay isang krimen hindi lang laban sa batas, kundi laban sa bawat Pilipinong naghihirap sa bawat bagyo. Sa labas ng mga korte at mga legal na proseso, may isang mas malaking kwento na dapat nating pag-usapan. Ang kwento ng sistema.
ng isang sistema na paulit-ulit na nagbibigay ng pagkakataon sa mga taong may kapangyarihan na gamitin ang kanilang posisyon para sa sariling kapakanan. Si Jinggoy Estrada ay hindi lang isang tao, siya ay isang simbolo ng isang sistema na sa kabila ng lahat ng mga kaso, ng lahat ng mga investigasyon, ng lahat ng mga headline, ay patuloy na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga taong may matagal ng questionable na record. Ngunit may isang bagay na nagbabago. Ang mga Pilipino ay nagsisimulang magising. Ang mga netizen, ang mga taong nagbibiro tungkol sa loyalty card ni Jinggoy sa Sandigan Bayan ay hindi lang nagbibiro. Sila ay nagpapahayag ng isang mas malalim na frustration. Isang frustration sa isang sistema na tila hindi nagbabago. Isang frustration sa mga pangalan na paulit-ulit na lumalabas sa mga headline ng korupsyon. At isang frustration sa pakiramdam na ang hustisya sa Pilipinas ay mabagal at minsan ay hindi dumadating. Ngunit ayon kay Attorney Rene Bueno, ang abogadong nagpaliwanag ng kaso sa kanyang channel, may isang bagay na dapat nating tandaan. Ang hustisya ay maaaring mabagal. Ngunit ito ay laging gumagapang patungo sa katotohanan. At sa ikatlong pagkakataon, sa ikatlong dekada, ang tanong ay hindi lang kung makakalusot muli si Jinggoy. Ang tanong ay kung ang sistema ng hustisya ng Pilipinas ay sapat na handa na para harapin ang katotohanan. Ang kwento ni Jinggoy Estrada, ang kwento ng 3 dekada, ng 3 kasong plunder, ang 3 pagkakataon, ay hindi lang isang kwento ng isang politiko. Ito ay isang kwento ng ating sistema, ng ating demokrasya, at ng ating responsibilidad bilang mga mamamayan. Para sa ating mga Pilipino, lalo na sa mga nagbabayad ng buwis, sa mga naghihirap sa bawat bagyo, sa mga nagtitiwala na ang kanilang pera ay ginagamit ng tama. Ang kwentong ito ay isang paalala. Una, ang plunder ay hindi isang abstract na krimen. Ang 573 milyong piso na nasa usapin ay hindi lang isang numero sa isang dokumento ng ombudsman. Iyon ay mga drainage system na hindi na itayo. Iyon ay mga flood barriers na hindi na ilagay. Iyon ay mga buhay na maaaring nasagip kung ang pondo ay napunta sa tamang lugar. Pangalawa, ang accountability ay hindi dapat depende sa kung sino ang akusado. Senador ka man o ordinaryong tao, kung may ebidensya ng korupsyon, dapat ay may kapalit na legal na kahihinatnan. Yun ang prinsipyo ng rule of law. At yun ang prinsipyong dapat nating ipaglaban, hindi lang sa mga korte, kundi sa ating mga boto, sa ating mga boses, at sa ating mga aksyon bilang mga mamamayan. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, ang pagbabago ng sistema ay hindi manggagaling sa mga korte. Manggagaling ito sa atin, sa bawat Pilipinong nagpapasya na hindi natatahimik, sa bawat Pilipinong nagpapasya na humingi ng accountability mula sa kanilang mga leader. Sa bawat Pilipinong nagpapasya na ang susunod na beses na bumoto, pipiliin nila ang mga taong may malinis na record, malinis na pangalan at malinis na puso. Dahil sa huli, ang mga leader na ating pinipili ay salamin ng ating mga pagpapahalaga bilang isang bansa. At kung gusto nating makita ang isang mas malinis na Pilipinas, isang Pilipinas kung saan ang pondo para sa flood control ay tunay na napupunta sa flood control, kailangan nating simulan sa ating sariling mga desisyon, sa ating sariling mga boto, sa ating sariling mga boses. Dahil ang hustisya, ang tunay na hustisya, ay hindi lang nangyayari sa Sandigan Bayan. Nangyayari ito sa bawat sandali na ang isang Pilipino ay nagpapasya na sapat na hindi na siya tatahimik. Nahihilingin niya ang accountability mula sa mga taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang boto at ng kanyang buwis. Iyon ang kapangyarihan ng bawat Pilipino. At iyon ang kapangyarihang hindi maaaring kunin ng kahit sinong makapangyarihang politiko. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.